for sale na ba si C9 saka yung Vulcan para bumili ng bagong motor? Sobra-sobra na to eh. Kung ibenta ko kaya si Vulcan S, di ba? Sold na ako mga kaibigan. Natanggal na din yung kate ko. Uy, wag lang sa likod ng baboy. Patay. Langhap sarap chicken joy. Ops, kailangan natin bilisan kasi meron na naman baboy dun sa harap. Langhap sarap yung ano yung amoy. Woo! Ayan na. Okay ba? Okay ba? Pauwi na ako ngayon. So, nag-ready na tayo. Uwi na. Kailangan ko ng gloves yung medyo yung butas yung dulo para naman hindi ko na kailangan magubad ng gloves tuwing may dudukutin ako sa bulsa. So ito, dito pa rin tayo sa Batangas City. Kabit ko lang to para safe. Yan. At bago natin start, kailangan manobra muna natin, no? Dahil napakabigat itong motor na to. Ito, alam nyo lang kung gaano kabigat. Ito na naman siya, ay naman mag-start. Ay, ayaw ka ba? Yun! So sa biyahe natin kaganina naka 5 bars tayo, no. Ngayon meron na lang tayong 3 bars. Sana umabot sa bahay. Pero kung kakapusin man, edi magpagas. Problema ba yun? Hintay lang natin mag 60 degrees Celsius. At mamaya ay sobrang init na kasi time check, 1:00 na lang hapon. Ang taas niya. So para mas maabot natin, kailangan idikit natin ang mga balls natin sa tangke. Yan, medyo bababa siya. Medyo maabot natin yung sahig. Pag malayo kasi yung balls mo sa tangke, yan, medyo may hirapan kang abutin yung sahig. Kaya kailangan yung balls mo idikit mo sa tangke. Ikis-kis mo. Hindi, joke lang. Idikit mo. Naka-record ba? Baka mamaya hindi. Naka-record naman. Okay. Sapa. Oops. Hopya mani popcorn. Sige. Tara. Hindi ko alam kung saan mas maganda dumaan, pero dito ko dadaan ngayon. Kasi kaganina nung papunta ako, medyo traffic doon sa pinanggalingan ko eh. Bomba raw eh. Bomba! Pag may nakikita ng tibig automatic, bomba! Bomba! So sabi, meron pa akong 159 kilometers na pwedeng itakbo sa gasolina ko. Sana nga accurate. Kasi kaganina nung chinecheck yung aking fuel consumption is nagpa-fluctuate yung aking readings, di ba? So malamang medyo hindi accurate yung reading ng aking range, kaya kailangan natin magpa-remap. So ngayon nasa Batangas City tayo.
At pauwi na tayo ngayon papuntang Cavite. I love Batangas. Yan, malapit na tayo sa Startol. Pag ito nakikita ko na yung flyover na yan na ginagawa. Kakanan tayo dyan, papasok ng Startol. At mabuti yung kalangitan is medyo maulap, kaya hindi ganun kainit. Next time pagbabalik ako ng Batangas o kung maglo-long ride man ako, dadalhin ko naman yung Vulcan. Pero kailangan mapalitan ko muna yung napakaingay niyang tambucho. So hahanap ako ng base na kanister, yung medyo mahaba, yung medyo mahabang kanister para ma-base. Then kinuha tayo ni Kuya para di masyadong malutong sa tenga o pupunit ng kalsada yung tunog niya at pupunit ng mga eardrums, kasi talaga napakaingay. At kung maglo-long ride ka at ganun ang tunog ng motor mo, good luck na lang. Ticket awan. Ito na po tayo sa Startol. At susuot natin ang ating at susuot natin ang ating Kumini jacket, riding jacket. Medyo nakikita nyo na medyo nagpi-fade na siya yung mga logos nya. Bali ano pa to, 2016 ko pa to binili. Nagangin okay naman, yung mga naging butas, pero pinatahi ko na lang kay Mrs. At okay naman siya, sakto naman sa akin. Mabuti hindi pa lumalaki ng masyado yung tiyan ko, kasyang-kasya pa rin. Bali sa Lazada may nakikita kong mini riding jacket na katulad nito. Mas mura siya, ikalahati Actually nabili ko to sa Moto World, doon sa may bandang Makatagal, doon sa Blue Bay. So nabili ko siya naka-sale, nasa 6,000 yata to. Mahal siya, medyo mahal And then may nakita ko doon sa Lazada, nakapares nito, pares na Tsura, Kumini. And then nasa lang siya, mga 3,000, almost 3,000. Grabe ang mura. Di ko sure kung legit ba, pero kasi yung kaibigan ko na rider din, bumili siya ng Kumini na riding jacket, ibang modelo. Mas maganda siya, mas mahal din, pero hindi umabot ng hindi umabot ng mga 4,000 or 3,500 yung pagkakabili niya sa Lazada. Tapos chinek ko, mukhang legit naman. Kaparehas lang din halos itong binili ng suot-suot ko. Halos parehas. Tapos sa Lazada niya binili ganun kamura. So parang gusto ko rin bumili ng panibago na Kumini pa rin, kasi yung iba naman sobrang mahal, di ba? Yung mga Denisi, Reddit, Taichi. Kumini yung mura naabot sa mga budget natin Baho, amoy at relax riding lang tayo para makatipid sa gas at para hindi masyado mapuput ang mga gulong natin. Siyempre pag mas mabilis ka, mas mabilis din mapuput ang mga gulong mo. Kaya pala mabaho ito pala yung mesala Woo! Bawa yung mga baboy. pa pala ako kumakain. Siguro sa bahay na lang. Bahay na lang tayo. Minsan nag-iisip ako kung ibenta ko kaya si Vulcan S. Oh my God! No?
Tapos ibenta ko rin to, and then bibili ako ng panibagong motor. You're out of your mind. At least isang motor na lang yung mini-maintain ko. Yeah. Diba? What do you think, guys? No. Ipo for sale na ba si C9 saka yung Vulcan para bumili ng bagong motor? Don't you dare. Ay. Joke lang. Saka bakit ko ibebenta itong Z900 na napakasulit, napakasarap i-drive, napaka-smooth at napaka-pogi, di ba? Bakit ko ito ibebenta, di ba? Kung nag-enjoy naman ako, di ba? Tulad ito. Woo! Hopya! Ops, kailangan natin bilisan kasi meron na naman baboy doon sa harap. Lahap sarap yung ano yung amoy. Woo! Ayan na! Kailangan pipigilan mo yung hininga mo. Lahap sarap chicken joy. At ito pa, may naalala ko. Bakit ko nga pala ito ibebenta? Eh kung lahat naman ng mga features na kailangan ko eh nandito na. Yeah. Diba? Hindi naman ako nagre-race track at madalas sa mga service roads lang ako tumadaan, expressways, dahil kailangan ko mag-travel dahil sa trabaho ko na rin, sa aking nature ng trabaho. Oops, katinamay lang ko. At mahaba na aking balahiboski. At saan ka pa? Naka-TFT display pa, di ba? At sa mga motor na nahawakan ko, ngayon lang ako nagkaroon ng motor na high-tech, na medyo high-tech. Hindi naman talaga katulad ng ibang mga motor na sobrang high-tech talaga, ng mga BMW, yung mga ibang mga high-end na motorsiklo. Pero para sa akin, sobra-sobra na to eh. Naka-ABS, traction control, power modes. Di ba? May Bluetooth para may connect mo yung cellphone mo at makontrol mo yung settings ng motor using your cellphone, using the Bluetooth connectivity, di ba? Napaka high-tech eh compare sa mga iba kong mga naging motor na C1000, yung Vulcan S, yung Ninja 650, wala naman silang ganun feature. So itong motor na to, nasa kanya na halos lahat yung mga hinahanap-hanap ko dati sa mga naging motor ko. At bakit pa ako bibili ng ibang motor? Diba? Ito napakasulit ni. Diba? Siguro nga wala tong tawag dito, brake shifter o auto blip, pero hindi ko naman masyadong kailangan yun at hindi naman ako nagre-race track. At kadalasan naman kasi relax riding lang ako. Relax riding. So hindi ako masyadong mahilig magko-corner-corner, magbabanking-banking. Dire-diretso lang. Yun lang yung riding style ko. Oops. So hindi ko kailangan masyado ng mga ganun feature sa motor. Kung gusto ko man ng quick shifter, pwede naman akong bumili. Siguro mga nasa 10,000 to 15,000 yun. E then pwede ko naman siya ipakabit. So quick shifter, no, hindi ka nagagamit daw ng ito clutch lever. Tapakan na lang doon ng tapak, which is mas comfortable riding. Hindi mo na masyadong intindihin yung iyong clutch lever kung kayo mag-gear shift, mag-shift ng gear. Tama ba? So wala rin tong auto blip, pero di ko naman siya masyadong kailangan. So yung auto blip, no, ginagamit yung tuwing ikaw yung mag-downshift para mas smooth yung downshifting tuwing ikaw hihinto or ikaw dadaan sa mga kurbada. So doon pa lang sa ABS, traction control at yung power mode, sold na ako doon kasi yun lang naman talaga yung kailangan ko. At syempre kung bibili ako ng bagong motor, edi panibagong gastos na naman yun, di ba? Yeah. So panibagong gastos, it means panibagong paliwanagan na naman kay misis. Yeah. At napakaswerte ko sa misis ko, no? Kasi sinusuporta niya ako sa mga hilig ko. At pati siya, sinusuporta ko rin siya sa gusto niyang gawin. Give and take lang kami.
At ang masasabi ko lamang sa aking bagong exhaust, yung aking AC project na slip-on exhaust, tinira ko na lang yung ano, diba, yung catalytic niya doon sa kanya exhaust system. So meron pa natitira na catalytic, and then yun, meron siya mid pipe, tinanggal ko na kasi yung bread box, and then kinabi ko tong slip-on exhaust. Ang masasabi ko lamang is napakaingay niya. Kopya. Oh my God! So napakaingay niya, ano, kahit tinira ko na yung catalytic niya, napakaingay pa rin niya. At kaganina pa ako nagda-drive, siguro nakaka 150 kilometers na ako. Medyo naririndi na rin yung tenga ko. No! So para sa akin ang tunog niya, para siyang toro na galit, no? Sakit ng ulo ko. Lalo na pag napapadaan ako sa mga lubak, naalog. Kailangan ko yata mag-stop over muna at ako'y nauhaw na. At 1:49 na ng hapon at mainit na. Itong kalangitan natin, medyo konti na yung ulap. At nakakaroon na rin ako ng pagkauhaw. Mabuti may dala akong tubig sa bag. So kailangan na lang maghanap ng mapaghihintuan. Pwede para mapagpahinga na rin kasi medyo nabibingin na rin ako sa tunog nito, tambutso ko na to. At kailangan ko munang ipahinga ng sandali yung katawan ko, pati yung tenga ko. Sarap. Sarap pag binubukan mo yung mga hita mo, no? Na-absorb mo yung lamig ng hangin. So yung mga balls mo, yun, nalalamigan na rin. Kasi naman, pag nasa highway ka, tumatakbo ka ng mabilis, kailangan talaga yung dalawang hita mo is nakakato talaga yun sa may tank o doon sa motor. Sana walang traffic. Kopya. Yan, ako, patay. Traffic na. Hindi, kasi yung dating toll gate na ginagawa nila ang pass-through. Kaya medyo may congestion. So, ganina nakikita nyo, pinapractice ko yung ano, no, tinatry ko yung red matching. Medyo nakukuha ko naman paunti-unti. At minsan kasi may nararamdaman pa rin akong subsob. Unti-unti, makukuha ko rin yan. Practice lang ng practice, pero kailangan syempre maluwag. Walang masyadong sasakyan sa likod, sa paligid, sa gilid. Kasi na ano talaga, maluwag talaga para safe. Rev matching. So tuwing magda-downshift ka para maging smooth ang downshifting mo, yan, kailangan mag-rev matching. Lalo na dadaan ka sa mga kurbada, di ba? Para palaging smooth ang ride. May lubak. Yeah, sandali. Okay.
Tara. Minom lang ako ng tubig, sandali. Tara. Whew. Bigat. Tara na. At anong oras na? Wag lang sa likod ng baboy. Patay. Langhap sarap Chicken Joy. Langhap sarap pork chop. Ito na ang parusa mga kaibigan. Dapat yata nasa kabilang side tayo, no? Para medyo mas maluwag. Hindi ko alam kung gaano kahaba tong traffic dito ngayon. Ginagawa kasi yung kabilang side ng kalsada, oh. Ayoko naman dun sa kabilang side kasi puro truck dun. Pakainit na. Yun, kasi medyo sunikip dito eh, kaya may ginagawa kasi. Kaya medyo para na congestion. At malalagpasan na rin natin yan. Kunti na lang. Yan, medyo lumuwag na. Malalamigan na ulit ang mga katawan natin. Nakaiwas tayo sa traffic. Medyo malapit na tayo sa bahay. Siguro mga 35 kilometers lang. At sog na ako mga kaibigan. At tanggal na din yung kati ko. Kati sa pagra-ride, pagmamotor. So balik tayo sa usapan na kunyari bebenta ko to saka yung isang motor. So anong motor ang bibilin ko? Anong motor yung ipapalit natin? Kung ibebenta natin to saka yung Vulcan S, anong motor? Diba? Kung hindi ko naman sinabi na ibebenta ko na siya, no? Kawasaki pa rin ba kaya? Or magyayamahan na tayo? Or Honda? Ano sa tingin nyo? Diba? Maraming choices. Kung magpapalit man ako ng motor at isang motor lang yung magkakaroon ako, imposibleng bumili ako ng super sports. Kasi sa riding style ko, hindi siya akma or hindi siya akma dun sa aking riding style. Hindi siya tugma. Kasi madalas nagsi-city driving ako. And then also tinitignan ko rin kung maabot ko siya or mahirapan ba ako sa kanya i-park or itulak-tulak. At sa bigat niya, di ba? Sa litong to, I'm only 5 foot 5 inches tall, di ba? And then magkakaroon ako ng isang super sports na pagkalaki-laki at pagkataas-taas ang seat height. Sa tingin ko mahirapan ako. Pero ang sabi nila, yung mga super sports daw, kahit matataas yung mga seat height niyan, mas magagaan sila compared dito sa mga naked.
mga sports touring. Kasi for example, yung isang CX-6R o yung isang CX-10R, ang timbang ng mga ganong super sports ay hindi lumalagpas ng mga 200 kilograms. Unlike nitong motor na to, itong Z900 o yung mga Z1000 na lumalagpas ng 200 kilograms. I think this one is 215 kilograms kung di ako nagkakamali. At meron tong seat height na 835mm kung di ako nagkakamali. Doon naman sa C1000 mas mababa siya siguro ng mga 10mm o 5mm. Pero yung timbang naman ng Z1000 is mga 220 kilograms o mga 225. Actually yung Vulcan ko nasa 235 kilograms. Tapos yung mga super sports, diba? Wala pang 200 kilograms. Diba? So magaan nga siya. Naalala ko yung aking sports tourer, tama ba? Yung Ninja 650 ko na magaan. Siguro mga wala pang 200 kilograms yun. Imaginin mo, nasa ano lang yata yun. Yung Ninja 650 ko dati is mga nasa 190 plus kilograms o 185 something, mga ganun, mga ganung weight, diba? Imagine mo yung CX-6R or CX-10R, almost kalapit lang sila ng weight ng Ninja 650, diba? Yung Ninja 650 is a 2-cylinder bike, and then yung dalawang super sports is a inline 4 na engine, and then halos magkasing titimbang lang sila, diba? Kasi dati akala ko yung mga super sports is matataas ng seat height and then mas mabibigat. Nagkakamali pala ako, mas magagaan pala sila sa mga ibang mga motor kasi diba super sports, so kailangan bawasan nila yung timbang nila hanggat maaari, dahil nga diba kinakarera nila yung motor na yon. So mas malaking weight ang masisave nila, ang maliles nila is mas maganda maging performance, di ba? So ganun daw pag mga super sports. Init. Tingnan mo naman yung sikat ng araw, napakataas. 2:30 na ng hapon, and then sobrang init. Hindi ko in-expect na ganito ang magiging traffic dito sa SLEX southbound. At konti na lang, nasa MCX exit na ako. Konting tiis na lang. So pwede kong unahan to, no? Para medyo aga tayong makaiwas sa traffic na to. At may bus. Oops. So kung ibebenta ko man to, hindi ako bibili ng super sports. Kung magiging isa lang ang motor ko, hindi super sports ang bibilin ko. Baka gusto nito manguna, paunahin ko na. Yun, medyo mani yung bus, so nakadaan tayo, nakasingit tayo. Init ng balls ko, pakainit. Nagpapawisan makasingit yun. Grabe, medyo mainit na rin yung motor. Grabe. Meron naman isang truck, pagkalaki-laki. Kailangan daming truck. Papalibutan tayo ng mga truck. So ano ipapalit natin? Ang sagot, wala tayong papalit. Wala tayong balak magpalit. At kontento pa rin tayo dito sa motor na to. At kung ibebenta ko man siya, hindi muna ngayon. Siguro after mga 10 years pa siguro. Maybe. At masaya ako dito sa motor na to. Bagay na bagay siya sa akin. Kahit mas malaki pa sa akin tong motor na to.
Nangangalay na ako, men. Nangangalay na ako. Woo! Sakit na ng pat ko. Ay nako. Malapit na tayo sa MCX exit. Sulit na sulit ang pagmumotor kahit medyo traffic. You have a lot of nerve. Kahit medyo sumasakit-sakit pa ng konti yung ulo natin, okay lang. At least meron naman tayong ngiti sa ating mga muka at makakauwi naman tayo ng safe sa ating bahay. Yun ang mahalaga. Ano, Dominar 400 mga kaibigan. Kasama niya si wifey. Eto na. Woo! At ang binti ko. Sarap i-stretch eh. Woo! Ayan na, MCX! At kung meron man akong ipapalit sa motor na ito, wala nang iba kundi ang H2R. Kawasaki H2R. Naked pa rin, naked. Mahilig talaga ako sa naked ever since. Diba ang pinakaunang motor ko, diba yung C1000 2010. And then nagpalit ako ng medyo modelo noon, Z1000 2015 pa rin, di ba? And then kasama ang palad, medyo nadisgrasya na konti doon sa Z1000 na yun. At nagkaroon pa ng problema yung kanya makina, nabutas yung kanyang clutch cover. So medyo nagkaroon ako ng trauma noon. Sabi ko parang ayoko na ng Z1000, ayoko na ng mga sobrang bibigat at mga inline 4 na pagkalalakas sa makina. Kaya after noon, binenta ko siya. Bumili ako ng Ninja 650 na tuwan-tuwa naman ako. Tuwan-tuwa talaga ako kasi napakagaan niya. And then malakas din siya, no? Diba? Yung lakas niya tamang-tama na sa akin kasi hindi naman ako nagtatrack. Hindi naman ako nagre-race track. So tama-tama siya sa akin. Naka-overtake ako sa expressways. Ayan o, tunnel o. Sige, try nga natin magano. Boba nga tayo. O diba? Lakas. Ang lakas. Nanginig yung singit ko. Nanginig yung itlog ko ron ah. Let's go! Let's go! Woo! Ang sarap! Ang sarap! Parang lumilipad. Iba talaga pag nagmumotor kayo, parang kang lumilipad na parang laya-laya mo. Alam mo yun yung mga ibon, parang ganun yung... Parang ganun. Kasi unang-una hindi naman ako naging ibon. Pero syempre isipin mo yung mga ibon, di ba, parang ang laya-laya ng pakiramdam nila sa tuwing magte-take off sila. And then nilipad sila ng pagkataas-taas at pagkabilis-bilis, di ba? Kahit saan pwede sila pumunta. Yun nga lang nga, kailangan nila maging sa mga predator. At marami silang mga predator na mas malalaki at mas mabilis at mas mabibilis pa kaysa sa kanila, di ba? So kung ikaw isa kang ibon, kailangan medyo maingat ka pa rin at mabilis siya lumipad. Ay, ito lang pala. Sige.